Magandang araw po sa mga nakikinig. Ako po si Gwen at ito po ang aking kwento. Tahimik, pero mabigat ang hangin. Kakatapos lang ng isang high society event. Si Gwen ay nakaupo sa dulo ng sofa, hawak ang isang baso ng wine. Ilang sandali pa ay pumasok ang asawa niyang si Marcus. Tahimik ito pero may halatang kaba. Hindi ka pa pala natutulog. Magpahinga ka na dahil siguradong napagod ko sa event kanina. Inaasahan mo bang makakatulog ako pagkatapos mong sabihin kanina na gusto mo ng open marriage? Sa mata ng lahat, perpekto ang kanilang relasyon. Pero sa mata ni Gwen ngayon, isa lang ang malinaw. May hindi tama. At hindi niya kailanman inasahan na ang lalaking pinangawakan niya ng ilang taon ay sasabihin ng isang bagay na hindi niya inasahan. Gwen, kailangan natin pag-usapan ito ng maayos. Di natin kailangan mag-away. Kailangan lang natin intindihin ng isa't isa. Nag-uusap na tayo buong gabi, Marcus. Sa harap ng kamera. Sa harap ng mga taong naniniwalang masaya tayo. Gwen, alam mo hindi na tayo gaya ng dati. Wala nang init. Wala nang sigla. Para na lang tayong estranghero sa isa't isa. Kahit nakatira tayo sa isang bubong. Di ka ba napapagod sa ganito? So yun pala yung problema. Wala nang spark. Gusto mo bang maghiwalay tayo? Ayoko masira tayo. Ayoko masira ang imahe natin. Alam ko hindi ka rin papayag na maghiwalay tayo. Dahil sa laki ng magiging issue sa mga social circles natin. Pero kailangan ko rin maging totoo sa sarili ko. Dahil kung hindi, nasisirahan ako ng bait, Gwen. Talaga ba, Marcus? Napaka-noble naman ang dahilan mo. Gusto ko tang palakpakan. Umiwas ng tingin si Gwen dahil nangingilid na ang kanyang mga luha, ngunit pinipilit niyang maging matigas dahil ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ni Marcus. Sabi mo na lang kung may babae ka, Marcus. Mas madali pa siguro yung lunukin kung kaysa sa open marriage. Gwen, hindi naman ibig sabihin na naiiwan kita. Ayoko maghiwalay tayo. Pwede naman tayong maging flexible lalo na sa mga pangangailangan natin. Flexible? Seriously? Ano ba nangyari sa'yo? Naapektuhan ka lang ba ng alak na ininom mo kanina? I'm trying to be fair, Gwen. Anong fear dito? Marcus, lahat ng ito ginagawa mo lang para sa convenience mo. Kating-kati ka? Bakit hindi na lang akong galawin mo? Bakit gusto mo pa ng ibang babae? Napasapo si Marcus ng kanyang ulo at hindi makasagot. Gwen, Sa pagkakataong ito, tuluyan ang lumuha si Gwen. Tumayo siya, dala ang kanyang wine glass. Hindi ako papayag. Huwag mo kong idamay sa kahayupan mo, Marcus. Napatigil si Marcus at walang ibang nagawa kundi ang panooring umalis ang kanyang umiiyak na asawa. Kinabukasan, habang si Gwen ay nasa kusina, nagtitimpla ng kape. Mukhang composed pero halatang kulang sa tulog. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marcus na may kasama. Gwen, I want you to meet Karina. Karina? At sino naman yan? Siya na ba yung babae mo? Dito na siya titira kasama natin. Sarkastiko natawa si Gwen matapos marinig yun. Pasensya na, Marcus. Pero bahay natin to. Hindi transient house o motel. Hindi naman nakatiis si Karina sa ipinakita ni Gwen. Bigla siyang sumingit sa usapan ng mag-asawa. Oh, don't worry. Hindi ako mahilig makisiksik. I'm just here to keep Marcus company. Since, malabo na kayo at wala nang thrill sa relasyon ninyo. Hindi naman nagpatalo si Gwen. Lumapit siya kay Karina at matalim na itong tiningnan sa mga mata. Nakakatawa. Akala ko open relationship ang gusto niyo. Hindi home invasion. Gwen, please. Gusto ko maging masaya at maayos to. Ayoko ng gulo. Ayoko ng drama. Gusto mo ng third party na relasyon pero ayaw mo ng drama? Gusto mo ng apoy pero walang sunog? Pwede bang relax ka lang? Mas magiging madali to kung hindi ka masyadong defensive. I mean, ikaw pa rin naman ang asawa, di ba? At ikaw? Ano ka sa bahay na to? Latest hobby? Huwag ka masyadong kampante. Kapag pinagsawaan ka na ni Marcus, madali ka lang niyang itatapon. Pabalik sa pinaggalingan mo. Enough! Pwede bang hindi natin simulan ng araw sa away? Dismayadong umiling lamang si Gwen. Walang ibang nakaukit sa kanyang mukha ngayon kundi disappointment. Kagabi lamang ng pag-usapan nila ang gustong open marriage ni Marcus. At ngayon ay may ibang babae na agad itong inuwi sa kanilang bahay.
Nawala na ako ng ganong kumain dito. Sa labas na ako mag-aalmusal. Umakyat si Gwen sa hagdan. Walang balak makipagplastikan sa bisita ng sarili niyang asawa. Pero habang paakyat, isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi siya basta magpapatalo. Sa isang cafe, mag-isang nagkape si Gwen. Hindi siya sanay mag-isa. Pero mas pipiliin niya iyon kaysa sumabay sa dalawang kahihiyang nasa pamamahay niya. Wala siyang plano na makipag-usap kahit kanino. Hanggang may umupo sa harapan niya. Magandang umaga. Medyo malakas ang ulan, ano? Napatitig si Gwen sa labas ng cafe, kung saan rumaragasa ang malakas na ulan. Mas okay pa yatang umulan ng malakas hanggang sa matangay yung mga makasalanan sa mundo. Natawa si Sander. Ang charming o may charming sa ngiti ng binata na nakakahumaling sa sino mang babae. Maging si Gwen ay napatitig sa kanya ng ilang saglit. Mukhang hindi maganda ang araw mo. Hindi naman kita kilala para pagsabihan ng personal kong buhay. May punto ka naman. Pero minsan, mas madali yatang kausapin ng hindi mo kilala. Walang expectations, walang judgment. Wow! Ganyan ka ba talaga makipagkilala? Depende. Pero usually, nagsisimula ako sa pangalan. Xander. Inabot ni Xander ang kaniyang kamay. Tinitigan naman niyo ni Gwen bago umiwas ng tingin. Kasal ako. I'm Xander. Napatitig si Gwen kay Xander dahil tila hindi ito naapektuhan sa sinabi niya. Sa huli, inabot niya na rin ang kanyang kamay. Gwen. Kung gusto mo, iguguhit kita. Baka sakaling mapagaan ko ang maulan mong araw. Alam mong weird ka, di ba? Oo naman. Pero minsan, ang weird ang pinaka-refreshing. Napailing na lamang si Gwen. Hindi siya tumawa, pero hindi rin siya umalis. Pinanood niya lang si Xander habang hinahanda nito ang kanyang mga gamit sa pagguhit. So anong trabaho mo? Sketch artist ka ba? Hindi. Mahilig lang. Hobby ko kapag walang trabaho. Anong hilig mong gidrawing? Wala. Kusang pumapasok lang sa inspirasyon. I draw what I feel, not what I see. Kung ganun, bakit ako nainiisipan mong iguhit ngayon? Napatitig naman si Xander kay Gwen sa kangumiti. You look composed. Pero may nagwawala sa loob mo. Sa kabila nun, ang lakas mo pa rin. At yung red lipstick, bagay na bagay sa'yo. Bagyang natawa si Gwen. Iyon ang kauna-unahang sa araw na iyon. Ang weird mo nga talaga. Hindi ko mabasa kung ano man ang laman ng isip mo. Alam mo, mas maganda siguro kung itong magandang view na lang ang iguhit mo. Maganda naman ang view ko ngayon. Napaubo na lang si Gwen matapos siyang titigan ni Xander. Ilang sandali pa, ngumiti ito at nagpatuloy sa pagdodrawing. You're interesting. Kaya pinili ko maupo dito kahit na may bakod. Napatitig si Xander sa wedding ring na suot ni Gwen. Napabuntong hininga naman siya at inilagay sa ilalim ng mesa ang kanyang kamay. Akala ko okay kami. 7 taon na kaming kasal. Lahat ng kakilala namin, iniidolo ang relasyon namin. Pero ang totoo, kabaliktaran ng lahat. Kanina umaga lang, nag-uwi ng babaeng asawa ko sa mismong bahay namin. Kagabi lang nung sinabi niyang gusto niya ng open marriage, napasinghal si Xander habang nakatitig pa rin sa kanyang sketchbook. May mga tao talaga sa mundo na walang idea kung gaano sila kaswerte. Napatighim si Gwen. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Xander. Ngunit nagpatuloy siya sa pagsasalita. Sabi niya, nawala na raw yung spark. Pero ayaw niya rin sirain yung image naming mag-asawa sa mata ng iba. Ayoko rin naman. Naiiya akong aminin sa ibang tao na nauwi rin kami sa ganito. Na pinagsawaan din ako ng asawa ko. Kaya hindi ko alam kung dapat ko na lang bang tanggapin ang babaeng yun sa buhay namin kahit na gustong gusto ko pag ipaglaban ang relasyon namin ni Marcus. Madali lang naman ang sagutin ng tanong na yan. Alam mo sa puso mo kung anong gusto mo. Pero hindi mo lang alam kung paano magsisimula. Napatitig si Gwen kay Xander. Kahit papaano nakaramdam siya ng gaan ng loob matapos may masabihan ng kanyang problema. Alam kong weird to. Pero pwede ba kita makausap? Or pakiusapan? Okay. Ngayon medyo kinakabahan na ako dahil dyan. Bahagyang natawa si Gwen. Pwede ka bang magkunwaring boyfriend ko? Natahimik si Xander. Natigil siya sa kanyang ginagawa at napatitig lamang kay Gwen. Kunwari lang naman. So, gusto mong gamitin ako? Isipin mo na lang na gig ito. Babayaran kita.
Gusto ko lang iparamdam kay Marcus ang nararamdaman ko ngayon. Para magising siya. Para ma-realize niya na nagkamali siya. Para bumalik na kami sa dati. At kung hindi siya bumalik, ano gagawin mo? Napabuntong hininga si Gwen matapos marinig ang sinabi ni Sander. At least lumaban ako. At hindi ko pinanood lang na tuluyan kaming masira. Hindi agad sumagot si Sander. Pero sa ngiti niyang unti-unting bumungad, alam na ni Gwen na sa larong sinimula ni Marcus ay may bago na siyang kakampi. Nang humupa ang ulan, hinatid ni Sander si Gwen sa kanilang bahay. Manghang-mangha siya sa laki ng mansyon kahit nasa labas pa lamang sila ng gate. Grabe, parang nakita ko na sa pelikula tong bahay niyo. Bahagyang natawa si Gwen. Saka napatitig din sa kanilang bahay na dumudungaw sa itaas ng gate. Ganito talaga yung buhay ko. Mukhang perpekto sa labas. Pero sa loob, magulo. Tama ba? Tumango si Gwen. Tama. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang gate. Lumabas si Marcus. Nakapormal pa rin kahit late na. Natigil siya sa harap ng dalawa at napakunot ang noo. Sino to, Gwen? Si Xander, Marcos. Nakilala ko sa labas kanina. Ako si Sander. At ikaw siguro si Marcus. Ang lalaki na may live-in mistress sa bahay na to. Tama ba? Agad na nanlisik ang mga mata ni Marcus dahil sa sinabi ni Xander. Masyado kang confident. Alam mo bang asawa ko yung kasama mo? Alam ko. Pero mukhang hindi mo alam kung paano maging babe at loyal sa asawa mo. So, I think you lost your moral high ground, Marcus. Hindi ko may bibig mo. Natawa na lamang si Xander. Si Gwen naman ang kinabahan dahil halos mamula na sa galit si Marcus. Tama na nga yan. Pumasok na sa loob, Marcus. Napalingon si Gwen kay Xander at ngumiti. Papasok na ako. Salamat sa pagkatid sa akin. Walang naman. Tatawagan kita mamaya, Gwen. Isang matamis na ngiti ang iginawad ni Xander bago umalis. Napapigil naman ng tawa si Gwen dahil mukhang career na career ni Xander ang role nito bilang peking boyfriend niya. So ngayon, nagpapunta ka na ng ibang lalaki dito sa bahay natin. Napahinga ng malalim si Gwen bago hinarap si Marcus. Boyfriend ko na siya. Kaya respetuin mo siya kung gusto mong hindi ko kalbuin ng babae mo sa loob ng bahay natin. Nagpapatawa ka ba? Ang lalaking yun. Di ba sinabi mo sa akin na kanina lang kayo nagkakilala? Bakit hindi? Hindi naman kailangan patagalin ng alam kong sigurado ka na. Nagkausap kami. Nagkakilala namin ng isa't isa. At naramdaman naming may connection kami. May chemistry. Naglakad si Gwen, papasok sa kanilang bahay. Nakasunod, sa kanya ang inis na si Marcus. Nabutan naman nilang kumakain sa kusina si Karina. Ginagawa mo lang to para pagsilosin ako. Itigil mo yan. Di ako pumapayag na makipag-date ko sa lalaking yun. Aba, bakit naman kita kailangan pagsilosin? At bakit kailangan ko ng permiso mo? Humingi ka rin ba ng permiso nung umuwi o inuwi mo yung babae mo? Napaiwas ng tingin si Karina at napainom ng tubig matapos siyang ituro ni Gwen. Hindi ba't gusto mo ng open marriage? Sige, pupayag na ako. Narealize ko ang lahat kanina at mukhang tama ka. Magandang ideya yun. Para hindi tayo tuluyang mabaliw sa bahay na to. At ano naman ang meron sa lalaking yun? Mukhang wala namang may pagmamayabang lalaking yun maliban sa bastos niyang bunganga. Marahas na ibinaba ni Karina ang kanyang baso sa mesa. Dahilan upang parehong mapatitig ang mag-asawa sa kanya. Bakit ba pinipigilan mo si Gwen, Marcos? Mahal mo pa rin ba yung asawa mo? Pwede bang hayaan mo na lang siya? Karina, hindi ka kasali sa usapang to. Anong hindi? Ipinapakita mong selos na selos ka sa lalaki pinag-uusapan niyo kahit na nandito rin ako? Kainis! Padabog na naglakad si Karina. Papasok sa kanyang kwarto at iniwan ang dalawa. Si Marcos naman ay nag-aalinlangan pa. Ngunit mas pinili pa rin sumunod kay Karina upang kausapin ito. Napailing na lamang si Gwen kahit na nagdulot iyon ng malalim na sugat sa kanyang puso. Mag-isang natulog si Gwen sa kanilang kwarto ng gabing iyon. Akala niya iiyak siya. Pero mas mabigat pa pala ang katahimikan. Ilang sandali pa, biglang nag-ring ang cellphone niya. Hello? Hi, gising ka pa pala. Napaayos ng iga si Gwen nang makilala niya ang boses na iyon. Ikaw pala, Sander. Oo, di ako makatulog. Nag-away kami ni Marcos kanina. Malamang dahil yun sa akin. Pasensya na, di ko napigilan ng sarili ko kanina. Marahang napangiti si Gwen. Okay lang. Ang totoo, ang satisfying nun. Talagang namula si Marcos sa galit. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Para bang pinapakaramdaman ni Xander ang paghinga ni Gwen sa kabilang linya. Okay ka lang ba talaga?
Gusto mo bang kwentuhan kita? Sige. Pero tungkol sa naman ang kikwento mo? Tungkol sa buhay ko. Pero kung ayaw mo marinig, baka kwentuhan na lang kita ng kwento ng pag-ungat ko, Neho. Natawa si Gwen dahil doon. Mas lalo niyang ibinalot ng kumot ang kanyang sarili. Tila, mas nagiging komportable na. Paulit-ulit ko nang naririnig ang kwentong yun ng bata ako. Magkwento ka na lang ng tungkol sa buhay mo. Sige. Dati, lumaki ako sa lola ko sa probinsya. Kasama na 3 kong pinsan. 3 kami sa isang masikip na higaan. Seryoso? Tabi-tabi kayo natutulog? Oo. Gawa lang sa kawain ng bahay na yun. Isang electric fan lang. Tapos marami pang lamok. May isang summer noon. Sinubukan namin itaboy yung lamok gamit ang pabango ni Lola. Ano? Bakit naman pabango? Narinig ni Gwen ang pagtawa ni Xander sa kabilang linya. Oo. Mga bata pa kasi kami ng mga panong yun. Akala namin kung mabango ang hangin, aalis na sila. Lalo yata kaming dinumog. Tapos si Bunso, kinagat sa ilong. Pinabukasan, pinalo kami lahat ni Lola. Natawa na lamang si Gwen at napangiti naman si Xander matapos marinig iyon. Ang simple lang noon. Di namin kailangan magpanggap. Di namin iniisip ang sasabihin ng iba. Ang sarap maging bata ulit. Sana ganun pa rin kasimple ang lahat ngayon. Alam mo, pwede naman. Pinangako ko sa sarili ko na kung may abutin man akong pangarap, para yun sa mga mahal ko sa buhay, na hindi ko hahayaan na ang mga sasabihin ng iba ang magdidikta sa buhay ko. Kaya nga rin gawin yun, Gwen. Baka hindi pa ngayon, pero balang araw. Sana magawa mo. Tingin mo, kakayanin ko, Xander? Buong buhay ko sinikap ko na maging perpektong lahat sa mata ng iba. Mula sa sarili ko, sa trabaho, pati sa kasal at buhay mag-asawa. Lahat nakadepende sa sasabihin ng iba. Di ko alam ang lahat ng pinagdadaanan mo, Gwen. Lahat naman ng pangyayari may dahilan. Pero base lang naman sa experience ko, mas masayang mabuhay kung puso natin ang pinakikinggan natin. Manalo matalo, kahit anong sabihin ng iba, hindi mo yun mararamdaman kung alam mong maging masaya ka talaga dun. Dahil yun ang pinili mo. At most important part ay wala kang pagsisisihan sa uli. Dahil alam mong ginawa mo ang gusto mo. Natahimik si Gwen at malungkot na napangiti. Salamat, Xander. Gumaan yung loob ko dahil sa kwento mo. At ngayon, dinadalaw na ako ng antok. Good. Kasi gusto ko, bago ka matulog, hindi galit yung puso mo. Ngayon nakangiti ka na ba? Salamat, Xander. Good night. Good night, Gwen. Araw ng Lunes, balik sa trabaho. Pero hindi lang trabaho ang umugong sa opisina ngayon, kundi ang pangalan ng isang lalaking matagal nang usap-usapan sa kanilang kumpanya. Okay na ba ang nagtay ko, Gwen? Napabuntong hininga si Gwen sa kanapalingan kay Marcos. Kanina mo pa yun inaayos. Tanggalin mo na lang para wala ka ng problema. Bahagyang natawa lamang si Marcos. Ano ko ba? Kinakabahan lang naman ako dahil ngayon ko pa lamang makikilala si Mr. Alexander Monteverde. Sino ba naman ang hindi? Lahat ng nandito sa kumpanya ngayon, tinitingala siya. Well, ako hindi. Tao rin naman siya tulad natin. Muling natawa si Marcos sa lumapit kay Gwen na abalang magbasa ng mga papeles. Alexander Monteverde. Siya ang founder ng Monteverde Holdings. Pero investor din siya ng main company natin. Sobrang private niyang taong yun. Pero grabe yung story niya. Galing sa hirap, self-made. Tapos ngayon, elite investor na. Baka nga mas mayaman pa yun kaysa sa atin. Kailangan natin siyang maisali sa social circle natin. Gagawin ko yun. Napailing na lamang si Gwen at bahagyang napangiti dahil sa excitement ni Marcos. Ngayon ko lang uli nag-excited ng ganyan. Napangiti si Marcos saka biglang lumapit kay Gwen. Kapag nasil ko ang deal sa kanya, kain tayo sa labas mamaya. Ha? Libre ko. Doon sa paborito mo restaurant. Ilang sandali pa, kumatok ang sekretarya at sabay na nagtungo ang mag-asawa sa conference room. Doon, inantay nilang iluwa ng pinto ang importanteng bisitang inaabangan ng lahat. Ngunit nang bumukas ito, napaawang ang bibig ni Gwen. Magandang araw sa lahat. Pasensya na dahil nalate ako ng ilang minuto dahil sa traffic. Maging si Marcos ay napatayo sa kanyang upuan at hindi makapaniwala. Ikaw? Ano ginagawa mo dito? Isang executive ang agad na humila kay Marcos pabalik sa upuan nito. Watch your mouth. Marcos. Siya si Mr. Monteverde. Matapos marinig iyon, napatulala na lamang si Gwen sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Ngumiti lamang si Xander sa kanya at kumindat bago naupo sa upuan niyang kaharap lamang si Gwen.
Pagkatapos ng meeting, ikinagulat ni Gwen na inimbitahan pa rin siya ni Marcus na kumain sa kabila ng masama nitong mood. Ngunit sa restaurant, wala itong ginawa kundi ang maglabas ng sama ng loob. Hindi ko pa rin matanggap. Sa dami ng taong pwedeng maging investor. Siya pa talaga? Bakit siya pa? Bakit kailangan ng lalaking pa ang maging Alexander Monteverde? Bakit nga ba? Bakit kasi karapat dapat siya? Really, Gwen? Karapat dapat? Kanina sa meeting, kumakain tirap. Akala mo anghel siya na bumaba sa lupa. Kesyo self-made. Kesyo inspiring daw. Pero ginagawa niya, puno lang siya ng yabang. Napabuntong hininga si Gwen saka ibinaba ang chopsticks na hawak niya. Hindi niya lamang gagawin. Pero inis na inis siya kay Marcus ngayon. At doble ito kumpara sa mga nakarang araw. Alam mo, kung maglalabas ka lang ng sama ng loob, aalis na ako. Nakakawala ng ganang kumain. Bakit? Para pumunta ka dun. Sa lalaki mong mahangin ng ulo. Para ibida ang katawan mo sa kanya. Sa yaman niya. Hindi na napigilan pa ni Gwen ang kaniyang sarili. Kinuha niya ang isang baso ng tubig at itinapon ang laman nito sa pagmumukha ni Marcus. Gulat na gulat ang kanyang asawa at napatingin pa sa kanilang paligid. Ang kapal na mukha mo! Ikaw naman may gusto ng lahat ng to. Binastos mo na ako bilang asawa mo at sa pag-uwi mo ng babae sa bahay natin. Hindi ako papayag na bastusin mo, papati ang pagkatao ko. Imbes na pairalin yung insecurity mo, subukan mong galingan pa sa trabaho nang hindi ka mapuna ng mga mas magaling sa'yo. Gwen, papunta ka ba talaga sa lalaki yun? Bumalik ka dito! Oo, pupunta ako kay Xander. Inis na inis si Gwen na lumakad paalis ng restaurant. Ikinalma niya ang kanyang sarili sa loob ng kanyang kotse bago pinaharurot ito ng walang matinong patutunguhan. Nagmaneho lamang nang nagmaneho si Gwen upang matakas o makatakas sa gulo ng kanyang iniisip. Bakit ko pa ginawa yun? Nasapon na lamang ni Gwen ang kanyang ulo. Nakaupo na siya ngayon sa isang park at hindi sigurado kung nasa na siya. Pinapanood lamang niya ang mga asong nilalaro ng kanilang mga amo. Konting-konti na lang. Pwede ka nang sabihin na stalker kita. Napalingon si Gwen sa kanyang likod at nakitang naroon si Xander. May dala itong asong Aspin na panay ang wagayway ng buntot habang nakatitig kay Gwen. Anong ginagawa mo dito? Para kang binagsakan ng langit at lupa. taga dito ka? Tumango si Xander bago naupo sa tabi ni Gwen. Nasa kabilang kanto lang apartment ko. Ikaw, bakit nandito ka? Huwag mo sabihin na mamasyal ka lang dahil ang layo-layo ng part sa bahay nyo. Napabuntong hininga si Gwen sa kanatawan na lamang. Nag-away na naman kami ni Marcus kanina. Nainis lang ako dahil may nagawa ako sa kanya. All this time, ang gusto ko ay magkaayos kami at bumalik sa dati. Pero parang mas lumalala ang lahat. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi naman ako gumagawa ng ganong iskandalo noon, lalo na pag nasa labas kami. Ano bang ginawa mo? Well, tinapunan ko siya ng isang basong tubig sa muka. Malakas na natawa si Xander at napahawak pa sa kanyang tiyan. Dahil doon, maging si Gwen ay natawa na lamang. Pagkatapos noon, umalis na ako at nagmaneho palayo hanggang sa napunta ako rito. Siguro kaya ako napatigil dito ay dahil ang peaceful ng lugar. Alam mo Gwen, may dahilan naman siguro kung bakit mo ginawa yun. Tsaka hindi mo kailangang malitin ang sarili mo. Unang-una sa lahat, hindi mo kasalanan ng lahat ng to. Mabuti pa, sama mo na lang ako makipaglaro kay Katrina. Napatayo si Xander at napatalon-talon naman ang kanyang puting aso. Katrina yung pangalan ng aso mo? Katunog niya yung Katrina. Pangalan niyo ng babae ng asawa ko. Oops, wag mong ikukumpara ang Katrina ko sa kahit na kanino. Lalo na sa babaeng yun. Loyal ang Katrina ko at napakabait. Natawa na lamang si Gwen saka napatayo. Lumod siya sa damuhan upang hawakan si Katrina. Trina na lang itatawag ko sa'yo. Okay ba yon? Tumahol naman ang aso na para bang naintindihan ng tanong ni Gwen. Pagkatapos nun, magkasama nilang ipinasyal ang aso sa park. Nakipaglaro rin ito sa iba pang mga aso at sa maikling panahong iyon, nakalimutan ni Gwen ang kanyang mga problema. Grabe, hindi yata matutumbasan ng energy itong si Trina. Tingnan mo, parang gusto pa maglaro. Parehong hinihingal sina Xander at Gwen habang nakaupo sa damuhan. Okay ka na ba? I hope nakatulong kami. Kahit na papaano para gumana ang loob mo. Napangiti si Gwen kay Xander sa kamuling hinawakan si Trina. Salamat sa inyo. Sa susunod, pwede mo naman akong tawagan kung kailangan mo na kausap. Sa tingin mo ba magagawa ko yun matapos kong malaman kung sino ka talaga?
Ikaw lang naman pala yung nag-iisang Alexander Monteverde ng ilang araw ng usap-usapan sa opisina namin. Alam mo bang hiyang-hiya ako dahil nag-offer pa akong babayaran kita para magkunwaring boyfriend ko ngayong mas mayaman ka naman pala kaysa sa akin. Natawa lamang si Xander sa kanapailing. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Hindi ko naman maabot ang kinalalagyan ko ngayon kung wala ang mga taong nagmahal at tumulong sa akin. O baka dahil masipag at magaling ka talaga. Pwede mo namang isama yun. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa sumapit na ang hapon. Pagbalik ni Gwen sa kanilang bahay, nakasalubong na agad niya si Marcos. Oh, bakit nawala ang ngiti mo? Sobrang na-enjoy ka ba kasama si Xander? At ngayon dismayado ka na kasi wala na siya. Ayoko na makipag-away, Marcos. Nilagpasan ni Gwen si Marcos. Ngunit natigil siya sa paglalakad nang migla itong magsalita. May nakakuha ng video ng pag-aaway natin kanina. Alam na ng mga social circle natin na hindi tayo okay. Kailangan nating lumabas ng magkasama at ipakita sa kanila na okay lang tayo. May kung anong bigat sa dibdib ni Gwen matapos marinig iyon. May parte sa kanya na gusto iyong gawin, ngunit maroon ding nagsasabi na pagod na siya at hayaan na lamang na mangyari ang kung anong nakatakda. Anong nangyari sa'yo? Sa ating dalawa. Ikaw ang mas sensitive pagdating sa image natin sa mga social circles natin. Bakit ngayon parang hindi ka na nangangamba sa sasabihin nila sa atin? Bakit? Bakit mo ginagawa sa akin yun sa restaurant? Hindi ka naman nag-iiskandalo noon. Nagbabago ka na, Gwen. Napalingon si Gwen kay Marcos. Puno ng bigat, ng pakiramdam at sakit ang kanyang mga mata. Kung ano man ang nangyayari sa akin ngayon. Dahil yun sa'yo, Marcos. Gwen, ibalik na natin sa dating lahat. Napakunot ang noon ni Gwen at hinintay ang mga susunod pang sasabihin ni Marcos. Kapag nagkaanak na ako kay Katrina, yun ang kasunduan namin. Yun ang totoo, Gwen. Gusto ko lang na magkaanak. Dahil kahit anong subok natin, walang nangyayari. Sa pagkakataong iyon, tila isang mas malalim na sugat ang muling nabuo sa puso ni Gwen. Mas masakit pa ang katotohanan iyon kumpara sa lahat ng nagawa ni Marcos sa kanya. Bumaon ito hindi lamang sa kanyang puso, kundi pati sa kanyang pagkatao. Anak lang ang gusto mo, kaya ginawa mong lahat ng to? Pwede naman tayong mag-ampon, Marcos. Gusto kong nananalaytay ang dugo ko sa anak ko, Gwen. Gusto ko susunod ang batang yun sa yapak ko. Sa yapak natin. Pag ipinanganak na siya, pangako babalik sa dati ang lahat. Magiging masaya ulit tayo, Gwen. Kaya please be patient with me. Masaya? Masaya ka lang kung nasusunod ang gusto mo, Marcos. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Anak ang kailangan mo para maging masaya? Ano pala ako sa buhay mo? Pinilit ni Marcos na lumapit kay Gwen. Ngunit umatras ang kanyang asawa. Siyempre hindi ko sinasabing hindi ka sapat, Gwen. Mahal kita pero kailangan ko rin makita ang sarili ko bilang ama. Yun ang kulang sa buhay ko. Alam mo ba kung ilang beses akong halos lumuhod sa kakadasal na sana biyayaan na tayo ng anak? Naging miserable rin ako, Marcos. Dahil hindi ko alam kung anong problema sa akin. Kung bakit hindi ako magkaanak. Pero paano naman ako, Marcos? Kulang din ako. Kulang ako sa pagmamahal. Sa respeto. Sa kasiguraduhan na ako lang ang gusto mo at sapat na ako. Palagi ako natatakot na dadating ang ganitong araw. Dahil hindi tayo magkaanak. Pero sa ganitong paraan, sa isang open marriage, sa pag-uwi mo ng babae, hindi ko inaasahan na kaya mong gawin ang lahat ng yun, Marcos. At tinurog ako lalo ng mga ginawa mo. Hindi na naghintay pa si Gwen ang sagot ni Marcos. Kusa siyang naglakad papasok sa kanilang kwarto na siya na lang ang umuupo pa ngayon. Doon ibinuhos niyang lahat ng kanyang luha habang yakap-yakap ang isang unan. Kinabukasan, nang dumating si Gwen sa kanyang opisina, naroon si Xander at nakatingin sa portrait ni Gwen na nakasabit sa dingding. Anong may paglilingkod ko sa inyo, Mr. Monteverde? Napangiti lamang si Gwen nang lingunin siya ni Xander. Talaga ba, Gwen? Nangangasar ka ba? Natawa lamang ang dalaga at napaupo sa kanyang mesa. So ano nga, for sure naman hindi ka pumunta dito para tingnan lang ang picture ko. Napakamot lamang si Xander sa kanyang ulo sa kabahagyang nahiya. Ngunit natigil ito nang may mapansin siya. Teka, hindi mo suot ang wedding ring mo.
Napatingin si Gwen sa kanyang kamay. Tila ngayon lang din niya napansin na wala ang singsing doon. Daan-daan niyang hinaplos ang sariling daliri. Saka tumingin kay Xander. Hindi ko naman sinasadya na hindi isuot. Pero siguro, sa totoo lang, pagod na rin ako magpanggap. Umupo si Xander sa harap ng dalaga at pinagmasdaan ang mukha ni Gwen. Di mo kailangan magpanggap sa akin, Gwen. Di ako kabilang sa mga taong kailangan pakasamahan mo para lang mapanatili ang magandang imahe mo. Sa trabaho man o sa relasyon ninyo. Bahagyang napangiti si Gwen dahil doon. Alam ko naman. Kaya nga minsan nakakapanibago kapag kasama ka. Tahimik. Walang pressure. Hindi ko kailangang matakot na ipakita at sabihin ang mga nararamdaman ko. Ang totoo, pumunta ako dito para sa isang mahalagang business proposal. Ganun ba? Akala ko kasi mag-a-apply ka na bilang therapist o emotional support friend ko. Sabay na natawa ang dalawa. Si Xander ay napailing bago muling nagsalita. Bukod sa kunwaring boyfriend mo, pwede ko rin namang gampanan ng role na yan. Pero may mas seryosong dahilan ako ngayon. May business trip sa Cebu. May kamiting tayong potential investor at logistic partner. Originally, si Marcos ang dapat kong isama pero alam mo na, hindi nakiklik ang ugali namin. Sandali. Sinasabi mo ba na gusto mong akong sumama sa'yo? Yup. Ikaw may diskarte. Ikaw ang marunong magbalanse ng emosyon at trabaho. Kailangan ko ng tao maasahan. Taong alam kong hindi pababayaan ang kumpanya kahit may pinagdadaanan. Hindi ang taong madaling madala sa emosyon. Tulad ng magaling mong asawa. Sandaling natahimik si Gwen. Iniisip ang bigat ng alok. Dahil kung sakasakali, maaaring umugot ito sa bagong pag-aawayan nila ni Marcos. Well, sa dami ng pinagdaanan ko, hindi rin ako sigurado kung nasa tamang kondisyon ako para sumama sa'yo. Marahang natawa si Xander, saka mas lumapit pa kay Gwen. Baka nga ito pa ang kailangan mo. Kaunting distansya. Focus. At least, di lang ikaw ang makikinabang sa biyahe na to. Kailangan ka rin ng kumpanya. Hindi ka lang asawa ni Marcos sa kumpanyang to, Gwen. Kailan na alas? Ngumiti si Xander, kita ang ginhawa sa mukha niya. Sa katapusan ng linggo. Ihanda mo yung sarili mo. Ipapadala ko sa mamaya itinerary at mga dokumento. Tumango si Gwen. At sa wakas ay tila may kaunting liwanag ang bumalik sa kanyang mga mata. Sige, sasama ako. Napatawa si Xander bago tumayo at nakipagkamay kay Gwen. Yan ang Gwen na kilala ko. Nagkaroon ng maikling pagtatalo sina Marcos at Gwen bago ang biyahe. Ngunit sa huli, wala ring nagawa si Marcos nang ipasya ng mga executive na si Gwen ang mas nararapat isama. Hello Cebu. Sana matapos ng maaga ang agenda natin dito para makapagpasyal tayo. Napangiti si Gwen saka napatitig sa paligid. Sana nga nagdala pa naman ako ng outfit na pang beach. Kung ganun, mukhang ready ka na. Handa ka na ba talaga? Medyo magiging madugo ang pagharap natin sa mga business partners dito. May takot man, huminga pa rin ng malalim si Gwen at ngumiti. Ready na! Dumating sila sa kanilang accommodation, isang eleganteng resort na may tanawing dagat. Habang inaayos ni Gwen ang kanyang gamit sa loob ng kwarto, sumilip siya sa balcony at napangiti ng masilayan ang kalmadong alon. Tama nga si Xander. Mukhang makakatulong sa akin ang pagsasama ko sa business trip na to. Naging mabilis ang takbo ng oras, lalo na dahil sa dami ng kanilang ginagawa. Matapos ang halos walang katapusang meetings at presentation, nagkayayaan sina Gwen at Xander na mag-relax sa beachside bar ng resort. Pagod man, pareho silang naghahanap ng kanilang kaunting pahinga mula sa stress ng buong araw. Finally, tapos na rin. Ang galing mo, Gwen. Salamat. Hindi ko akalaing makakaraos ako ng maayos. Kanina para akong hinihigop ng kaba. Alam mo, kung wala ka doon para mag-back up sa mga sagot ko, paniguradong hindi ko sila makukumbinsi ng ganun kabilis. Ako, bigyan mo rin ng credits ang sarili mo, Gwen. Napangiti lamang si Gwen sa kanapatayo upang basain ang paa sa dalampasigan. Payapa ang alon ng dagat na parang sumasabay sa malamig na hangin. Tumawag ako sa office kanina para sabihing natapos na tayo. Kung gusto mo pang manatili dito, pwede naman. Pero kung gusto mo nang umuwi, papaayos ko na yung flight natin. Hindi ba't sabi mo gusto mong matapos ng maaga para makapasyal tayo? Gusto ko munang manatili rito. Sayang naman yung mga dinala kong outfit. Natawa lamang si Xander sa kainabot kay Gwen ng isang wine glass. Okay, random question. Kung mabubuhay ka sa isang private sa isang movie ng isang linggo, saan ka pupunta?
Ang hirap naman yan. Pero siguro sa mundo ni Harry Potter, gusto kong maglakad sa Hogwarts, mag-try ng butterbeer, at syempre, magic. Ikaw? Ako? Star Wars Universe. Pero yung chill part lang Ayoko na may mga lightsaber duel. Sa harap ko habang nagkakape ko. Natawa naman si Gwen sa sagot ni Xander. So basically, gusto mong tumambay sa Naboo o isang Galaxy Cafe, no? Exactly. Tapos baka magpa-picture ako ng sa isa sa mga Stormtrooper. Tapos takbuhan ko. Pang memories lang. Grabe naman yung imaginations mo. Pero gets ko. Ang saya sigurong makalayo sa totoong mundo kahit isang linggo lang. Napalingon si Xander kay Gwen matapos marinig iyon bago marahang ngumiti at napatitig sa malayong buwan. Tama. Parang kahit may problema ron may magic o adventure na pampatanggal ng stress. Alam mo, para sa akin, malaking bagay na itong isang linggong trip natin dito sa Cebu. Kahit pa paano nakalayo ko sa mga taong source ng problema ko. Gwen, bakit hindi na lang kayo maghiwalay? Nagulat pero hindi agad nakasagot. Ibinaling niya ang tingin sa alon habang pinipisilang baso sa kamay. Ang totoo, nung nakita kita nung tinanggal mo yung singsing, para ako nakahinga ng maluwag. Ayaw kitang husgahan Ayaw ko rin diktahan ng buhay mo. Pero ang totoo, matagal ko na itong gustong sabihin. Mas dapat mong mahalin ang sarili mo, Gwen. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa isang tao pa ulit-ulit ka lang rin sinasaktan. Xander, hindi ganun kadali. Alam mo, mahirap yung mawala ng mga bagay na matagal mong pinangawakan. Tumingin si Xander kay Gwen ng seryoso. Ngunit may malambot ng ngiti sa mga labi. Naiintindihan ko. Pero baka kailangan mo ring matutunan na maging buo kahit na wala ang mga bagay na yun. Di mo kailangan maghintay sa iba para maramdaman mong kumpleto ka. Di mo na siguro nakikita yung sarili mo pero mas bagay sa'yo ang palagi nakangiti at tumatawa. Napansin ni Gwen ang pag-aalala sa mga mata ni Xander. Isang bagay na hindi niya naramdaman mula kay Marcus na matagal ng panahon. Tinitigan niya ito ng matagal bago ngumiti ng bahagya. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng ganitong tao sa buhay ko. Yung may malasakit sa nararamdaman ko. Kung nakakapagsalita lang si Trina, baka sasabihin niya rin yun sa'yo. At naalala mo pa talaga yung aso mo sa mga ganitong pagkakataon. Natawa na lamang sila habang dinadama pa rin ang lamig ng tubig dagat sa kanilang paa. Parang gusto kong pumunta dun sa mas malalim. Sigurado ka? Tumango si Gwen. Inalalaya naman siya ni Xander sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang braso. Ngunit nang muntika na siyang madulas, hinawakan na binata ang kanyang kamay at hindi na ito binitawan. Kung pwede nga lang sana na dito na lang tayo habang buhay. Anong sabi mo? Tumawa lamang si Xander sa kanapailing. Wala. Sabi ko, mag-ingat ka dahil medyo lumalakas ng alon. Parang hindi naman yung narinig ko kanina. Gwen, alam kong biro-biro lang to minsan, pero hindi ko na rin siguro kaya itago. Kasi habang mas tumatagal kitang nakakasama, habang mas lalo kitang nakikilala, mas lalo ko naguhulog sa'yo. Napatingin si Xander. Tila unti-unting nauunawaan ng bigat ng bawat salitang binitawan nito. Xander? Di ko sinasabing talikuran mong lahat, pero gusto ko lang malaman mo na kung may pagkakataon ako mapatunayan karapat dapat ako sa kahit kaunting bagay ng puso mo. Kahit hindi pa ngayon, handa akong hintayin ng panahon yun. Bahagyang naluha si Gwen. Hindi niya alam kung ito ba ay dahil sa pagod, sa dami ng nangyari, o dahil sa unti-unting pagbukas ng pinto ng damdaming matagal na niyang isinara. Bakit mo ko ginagawang mahina, Xander? Di ko naman mahina. Matagal ka ng malakas. Baka ngayon mo lang pinapahintulutan ang sarili mong maging totoo. Ang alon ay pumapalo sa kanilang mga binti. At ang buwan ay nagsisilbing tanglaw sa gabi. Dahan-dahan, unti-unting inilapit ni Xander ang mukha niya kay Gwen. At hindi ito umatras. Sa sandaling iyon, parang lahat ng sugat, lahat ng pagod, ay may kapalit na paghilom. Pwede ba? Hindi sumagot si Gwen. Hindi rin siya umatras. Ngunit bago pa man lumapat ang kanilang mga labi sa isa't isa, Gwen? isang pamilyar na boses ang pumunit sa katahimikan. Napatigil si Gwen at mabilis na lumayo ng kaunti kay Xander. Pareho silang napatigil. Marcus, ano ginagawa mo dito? Si Marcus ay nakatayo ilang metro lamang ang layo at nakakunot ang noo habang nakatitig sa kanilang dalawa. Ang tensyon ay biglang bumigat
Parang dumugundong ang katahimikan ng gabi. Anong ginagawa mo rito? Yan talaga ang tanong mo? Nakastorbo ba ako? Agad na humarang si Xander sa harap ni Gwen. Tila pinoprotektahan ito. Huwag kang umaktong para biktima, Marcus. Huwag ka sumabat dito, Xander. Away namin mag-asawa to. Sarkastiko na tawa lamang si Xander saka napailing. Gwen, mag-usap muna tayo. Hindi siya sasama sa'yo. At bakit ikaw nagdidikta para sa kanya? Wala ka namang maayos na sasabihin. Bibilugin mo lang yung ulo niya. Bumalik ka dun sa babae mo at bumuo ng pinapangarap mong anak. Mabilis na sinugo ni Marcos si Xander at nasuntok ang binata sa gilid ng labi nito. Napahiyaw si Gwen sa gulat nang matumba si Xander. Agad niyang inalalayan ng binata. Tama naman talaga yung desisyon na sumunod sa inyo. Alam kong aahasin mo ng tuluyan ng asawa ko. Marcos, tama na! Naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi ba't ginusto mong ganito? Sandaling natigil si Marcos. Ang mga mata niya ay biglang umamo nang tumama ito sa umiiyak na si Gwen. Nakipaghiwalay na ako kay Katrina, Gwen. Ayaw ko na. Hindi ko kaya ng ganito. Please, alam ko nagkamali ako. Naging tanga ako. Nasaktan kita. Pero gusto kong baguhin ang sarili ko para sa'yo. Para sa atin. Gusto ko ibalik ang lahat ng dati. Please, Gwen, huwag mong itapon na lang ng ganitong pitugtong pagsasama natin. Napatitig na lamang si Gwen sa kamay ni Marcos na nakalahad sa kanya. Ito ang gusto niya. Ang matauhan si Marcos at kusang bumalik sa kanya. Ang mapagtanto nito na pagsubok lamang ang nangyari sa kanila. Pero ngayon, para bang hindi magawang abutin ni Gwen ang kamay ng kanyang asawa. Gwen, please. Si Xander naman ay pinagmasdan lamang si Gwen habang umaasang hindi nito tatanggapin ang kamay ni Marcos. Sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nagkaroon ng ganitong takot na baka mawalang isang taong mahalaga sa kanya. Ngunit nanatili siyang tahimik at hinayaan si Gwen na manatili. Ayoko na, Marcos. Maghiwalay na tayo. Gwen, ano ba sinasabi mo? Dahil ba sa lalaking to? Kaya mo ko bitawan ng gano'n-gano'n na lang? Hindi dahil kay Xander. Dahil sa sarili ko. Sa tagal ng panahon, pinilit kong paniwalaan na kaya na pa nating buuin to. Kahit ako na lang kumakapit, may mga ginawa ko para ayusin ang relasyon natin. Pero paulit-ulit mo kong sinaktan. Takot akong mahusgahan. Pero hindi ko nakilala yung lalaking pinakasalan ko. At mas masakit yung araw-araw kong umaasang babalik ka sa dati. Kahit na hindi na. Paano mo nasabing hindi ako nagbago? Sinubukan ko, Gwen. Nilayo ko na si Katrina. Binalikan kita. Pero hindi mo ako pinili nung pinaka-kailangan ko yun. Hindi ako yung babaeng uuwian mo lang pagkatapos mong magsawa sa ibang tao. Hindi ako panakiputas sa pagkabigo mo sa sarili mong desisyon. Narealize ko, ang desperado ko dahil lang sa takot ko sa mga sasabihin ng ibang tao. Aminin na natin, Marcos. Hindi na natin mahal ang isa't isa bago pa dumating sina Katrina at Xander sa buhay natin. Takot lang tayong mahusgahan at maiwang mag-isa. Tila maging ang mga alon ay naghihintay ng susunod na sasabihin ni Gwen. Dahan-dahang ibinaba ni Marcos ang kanyang kamay. Ang dating sigla sa kanyang mukha ay napalitan ng kawalan. Tila ngayon lang niya talaga nakita ang bigat ng pagkakamaling nagawa niya. Di na ba talaga pwedeng bumawi ako sa'yo? Pasensya na, Marcos. Pero ngayon, ako naman ang pipili. At pinipili kong mahalin ang sarili ko. Kahit pa ang kapalit ay ang paghihiwalay natin. Tumalikod si Marcos. Hindi na siya muling nagsalita. Hindi na rin siya lumingon pa. Umalis siya dala ang bigat ng pagkawala ng isang taong minsan ay minahal siya ng buong buo. Naiwan sina Gwen at Xander sa tabing dagat. Kapwa tahimik. Kapwa humihinga ng malalim sa bigat ng nangyari. Gwen, Naluha na lamang si Gwen hanggang sa napahagulgol na. Tahimik siyang dinamayan ni Xander. 7 taon ang buhay ko, Xander. 7 taon kaming kasal. Ilang taon na magkakilala. Halos kalahati ng buhay ko. Andun si Marcos. Simula college kami. Simula nung nagsisimula pa lang kami sa career namin. Magkasama na kami. Kahit malabo na kami noon.
Hindi ko inaasahan at naisip na hahantong ako sa ganitong desisyon. Nayakap ni Xander si Gwen. Sa kabila ng lahat, hinayaan niya itong umiyak sa kanyang bisig at katulad ng dati. Pinakinggan at dinamayan ito sa lahat ng kanyang hinaing para lamang hindi maramdaman ni Gwen na siya ay mag-isa. Hindi ko alam kung anong kahinat na dito. Pero sigurado akong ito ang tama. Napatango si Xander. Hindi na nagsalita at hinayaan lamang si Gwen na magpatuloy sa pag-iyak. Hindi natapos ang kanilang sibutrip dahil sa nangyari. Umuwi agad sila kinabukasan upang paunti-unting kunin ang mga gamit ni Gwen sa kanilang bahay at ilipat ito sa kanyang bagong kondo. Sa bawat pagkakataong iyon, tahimik lamang na nanonood si Marcus. Walang kabuhay-buhay, walang sigla. Inilagay ko lahat ng mga vitamins mo ng maayos na lalagyan. Nilagyan ko rin ng label para hindi mo malimutan kung para sa anong mga yon at para hindi ka na magkamali pa sa pag-inom. Nanatiling tulala si Marcus. Nagkatingin na naman sina Xander at Gwen at tila naintindihan naman ng binata kung ano ang kailangan niyang gawin. Muna na ako sa kotse. Dadalhin ko na itong mga gamit mo. Salamat, Xander. Susunod ako. Pagkaalis ni Xander ay tumambad ang katahimikan sa pagitan ni Gwen at Marcus. Ilang sandali pa ay parehong hindi makatingin sa isa't isa. Dalawang taong minsang nagsumpaan ng walang hanggan. Ngayoy parang estranghero na lamang nagkakasalubong sa gitna ng daan. Ang dami ko natutunan. At pagkukulang. Alam ko yun. Araw-araw ko iniisip kung saan ako nagsimulang maligaw ng landas. At araw-araw ko tinatanong kung bakit hindi ko agad nakita na palayo ka na pala sa akin. Tahimik lang si Gwen. Hawak niya ang susi ng bago ng kondo. Pero tila mabigat pa rin ang pagbibitaw ng susi sa nakaraan. Alam kong huli na ang lahat. Hindi ko na may babalikan dati pero kahit saglit, gusto ko sanang humingi ng tawad. Hindi para maawa ka, kundi dahil kailangan kong gawin to. Para sa'yo at para sa akin. Pinilit ni Marcus na tumingin kay Gwen. Ang babaeng minsan niyang buong pusong minahal. Ang babaeng nakasama niya sa matagal na panahon na ngayon ay napagod at napuno na. Patawad, Gwen. Patawad sa lahat ng sakit. Sa lahat ng pagkakataong pinili kong sarili ko kaysa sa'yo. Patawad sa mga gabi na hindi mo na ako maramdaman at sa mga umagang pinapaniwala kitang maayos tayo. Kahit hindi na. Sana kahit papaano. Kahit konti lang. Mapatawad mo pa ako. Umiling si Gwen at sa unang pagkakataon, simula nang mangyari ang lahat ng kababalaghan sa kanilang buhay. Ngumiti siya ng buong puso kay Marcus. Pinapatawad na kita, Marcus. Matagal ko nang gustong gawin yan. Pero hindi ko lang alam kung kailan o kung paano. Pero ngayon kaya ko na. Hindi ko ito ginagawa dahil hindi ako nasaktan, kundi dahil ayoko nang dalhin yung bigat habang sinisimulan ko ang panibagong yugto ng buhay ko. Magbagong buhay tayo, Marcus. Yung buhay na masaya at hindi dinidiktahan ng ibang tao. Napatulo ang luha ni Marcus. Ngunit sa kabila ng sakit, naramdaman niya ang gaan. Isang uri ng paglaya mula sa galit, pagsisisi at sa mga tanong na hindi na kailangan ng kasagutan. Salamat, Gwen. Sa lahat. Sa pagmamahal. Sa pag-unawa. Sa hindi basta-bastang pag-iiwan sa akin. Sa pananatili kahit ng mga panahong wala pa akong may pagmamalaki. Kahit hindi kita masuklian ng tama, sana balang araw makahanap ka ng lalaking hindi kailanman makakalimutan kung gaano ka kahalaga. Ngumiti si Gwen. Isang ngiting may kirot ngunit puno ng kapayapaan. Sana ikaw din. Sana balang araw mahalin mo yung sarili mo ng tama. Para hindi mo na kailangan saktan ng ibang tao para lamang mahanap ang ikaliligaya mo. Marami ring salamat sa lahat, Marcus. At patawarin mo rin ako sa mga naging pagkukulang ko. Totoong minahal kita. Higit pa sa sarili ko. Pero talaga sigurong hindi tayo para sa isa't isa kahit na ako yung ano pang pilit natin. Tumango si Marcus at dahan-dahang inabot ang maliit na bag kay Gwen. Walang halik, walang yakap, pero may dignidad at respeto sa pagitan nilang dalawa. Sige na. Nihintay ka na ni Xander sa labas. Pagkalabas ni Gwen sa pinto, napalingon siya ng muling beses sa bahay kung saan nabuo ang lahat ng alaala nila ni Marcus.
Masaya, malungkot, lahat ng alaalang humubog sa kanilang pagkatao. Sa labas, naghihintay si Xander sa kotse. Paglapit ni Gwen, agad niyang binuksan ng pinto at tahimik itong sinalubong ng ngiti. Okay ka lang ba? Tumango si Gwen. Tara na. Sabay nilang isinara ang pinto ng kotse. At sa pagsindi ng makina, parang sinindihan na rin ang panibagong kabanata sa buhay ni Gwen. 3 araw matapos maging opisyal ang hiwalayan nila Gwen at Marcus. Tahimik na umiinom ng wine si Gwen sa balkonahe ng kanyang kondo. Tanaw ang mga ilaw na kumikislap sa katahimikan ng gabi. Maya-maya pa dumating si Xander. Na-assemble ko na yung bago mong cabinet. Pwede mo nang ilipat ang mga gamit mo mamaya. Salamat, Xander. Pero sana hinayaan mo na lang akong ipagawa yun sa iba. Napagod ka patuloy. Napailing lamang si Xander sa kainayos ang polo niya. Kagagaling pa lamang nito sa opisina at agad na nagtungo kay Gwen nang mabanggit nitong ipapa-assemble niya ang kanyang bagong cabinet. Hindi maganda magpapasok ng ibang lalaki dito. Lalo't mag-isa ka. Ang daming mga taong naglalagay ng spy camera ngayon. Nakakatakot. Bahagyang napailing na lang si Gwen sa kamuling napatingin sa abalang mga kalsada. Gwen, napansin ko yung lock ng pinto mo. Medyo basic lang siya, no? Naisip ko lang, baka gusto mong dagdagan pa ng deadbolt or digital lock. So tingin mo kailangan? Di ko naman inaasahan na may mangyayaring masama. Pero ngayon na mag-isa ka na, gusto ko lang na makasigurong ligtas ka. Kahit wala ako sa paligid mo. Tsaka kung okay lang sa'yo, pwede rin tayo maglagay ng window barricade. Simple lang. Para lang hindi madaling pasukin itong kondo mo. Napatingin si Gwen sa kanya. Naaliw at attach sa malasakit. Xander, para ka ng nanay ko. Pero nakakaaliw ka rin. Ikaw lang ata yung narinig kong gustong magpalagay ng barricade sa bintana. Gusto mo bang maramdaman na parang nasa presuhan ako? Natawa si Xander dahil sa biro ni Gwen. Ngunit inabot niya ang kamay ng dalaga. Kasi gusto ko yung tahimik ang tulog mo. Yung wala kang inaalala kung may kumakatok sa gabi. O kung ligtas ba yung paligid mo. Dapat, pag nasa bahay ka, ramdam mong may mundo kang para lang sa sarili mo. Yung ligtas, para talaga makakapagpahinga ka. Tahimik lang si Gwen. Hindi niya akalain na sa simpleng mungkahi ng seguridad, may ganong lalim ang intensyon. Pinagmasdan niya ang mga mata ni Xander. Punong-puno ng malasakit. Hindi pang-angkin. Alam mo, dati, yung idea ng may mag-alala sa akin ng ganito, nakakainis. Parang laging may bantay, laging may kinokontrol. Pero sa'yo iba eh. Yung pag-aalala mo, di nakakasakal. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Kung pwede lang naiuwi kita sa kondo ko, mas mapapanatag ako. Pero hindi pa tama yun sa ngayon. Pag palagi tayong magkasama, hindi ka makakapag-focus sa sarili mo. Yun ang pangako mo, di ba? Nauunahin mo ang sarili mo ngayon. Marahang hinaplos ni Gwen ang pising ni Xander habang bahagyang naluluha. Salamat, Xander. Sa lahat. Sa pakikinig, sa pagdamay, at sa simpleng kasiguraduhan na palagi akong ligtas. Naging mas magaan ang lahat ng pinagdaanan ko dahil sa'yo. Nagkatawanan silang dalawa. Hindi dahil sa biro, kundi dahil sa gaan ng pakaramdam. Ilang sandali pa natigil si Xander. O nga pala, may papakita ako sa'yo. Naglakad si Xander pabalik sa loob upang kunin ng isang malaking piraso na kung ano na dala ng binata kanina. O nga, napansin ko yung dala mo kanina. May nag-commission ba sa'yo na magpinta ka? Mukhang painting canvas yan eh. Napangiti si Xander. Kuryoso namang sumunod si Gwen upang makiusisa. Tama ka. Painting canvas ito. Pero hindi isang commission. Naalala mo ba yung una natin pagkikita sa cafe? Oo. Nagtanong ka rin noon kung pwede mo ba akong i-drawing. Di ko yun naibigay sa'yo. Yung sketch na yun. Pero sinadya ko yun dahil gusto ko ibigay sa'yo ito. Ipininta ni Xander si Gwen sa isang eksenang tahimik pero makapangyarihan. Nakaupo siya sa tabi ng bintana ng isang cafe. Hawak ang tasa ng kape. At nakatingin sa labas. Maliit ang ngiti sa labi niya pero malalim ang mata. Parang may gustong ipaglaban. May gustong takasan pero may pag-asa ring nadarama. Detalye ng painting ay puno ng damdamin. Puno ng pagkakaintindi. Puno ng pagmamahal. Paano mo nagawa ito ng ganito ka-detailed? Lumapit si Gwen at marang hinaplos ang painting. Unti-unting nangilid ang kanyang mga luha. Nakatatak na sa isip kong bawat anggulo mo. Pag nagkakasama tayo noon, pasimple kitang tinititigan. Sinasaulo ko bawat detalye sa mukha mo.
Ang mga mata mo. Kung paano kumurba ang labi mo tuwing nangumingiti ka. Kung paano ko tumawa. Lahat yun. Itinanim ko sa utak ko. Hindi lang para sa painting na yan. Kundi sa takot na baka pamandalian lang ang lahat. Dahil kung sakaling hindi mo na ako kailangan at pumalik ka sa piling ni Marcus, at least, di kita makakalimutan. Tumulo ang luha ni Gwen. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng kabutihang hindi niya inakalang makikita pa ulit sa mundo. Xander. Lumapit si Gwen at marang inaplos ang kamay ni Xander. Sa pagitan ng luha, ng mga titig na walang tinig, nangungusap ang kanilang mga damdamin. Pwede ba kitang halikan? Napatango si Gwen. Marahan, pero buo. At sa saglit na iyon, lumapit si Xander. Marahan siyang yumuko at hinalikan si Gwen sa labi. Hindi yun halik ng pagnanasa. Yun ay halik ng pag-unawa. Isang halik na tila sinasabing, narito ako at mananatili ako. Sa ilalim ng tahimik na gabi at malambot na liwanag ng ilaw, dalawang pusong minsang napagod ang unti-unting naghilom sa presensya ng isa't isa. Wala silang katiyakan sa kung anong darating. Pero sa pagitan ng mga titig at haplos, malinaw ang sagot. Nasa gabing ito, sapat na silang dalawa. I love you, Gwen. I love you too, Xander. Habang nakapatong ang canvas sa tabi, ito ang naging saksi sa mga sandaling puno ng lambing at mahigpit na yakap nila Xander at Gwen. Mula sa mga luha at pagbitaw, ay umusbong ang bagong simula para kina Gwen at Xander. May mga gabi pa ring puno ng pangamba. Ngunit sa bawat araw o umagang magkasama silang bumabangon, mas pinili nilang manatili, magmahal at maghilom ng sabay. Pinagpatuloy ni Gwen ang pagbuo muli ng kaniyang sarili. Habang si Xander ay naging matatag, niyang katuwang sa tahimik ngunit makabuluhang pagsisimula. Kuya, bulong ni Leah habang nakatingin sa painting canvas ng kanilang ama. Sa harap nito ay nakaupo si Gwen at nakangiti. Bakit kaya laging ginuguhit ni Papa si Mama? Sumandig si Leo sa kanyang kapatid. Sabi ni Papa, pang masaya ang puso, yun ang bumubura sa mga lungkot sa nakaraan. Dahil sabi ni Mama, ang happy pill niya. Eh di si Mama ang lagi niya dinadrawing bilang inspiration. Natahimik ang kambal habang nilalagyan ni Leah ng maliliit na puso ang paligid ng sketch. Saka siya napatingin sa gate. Magugustuhan kaya ni Mama tong birthday gift natin? Mas maganda yung kay Papa eh. Magugustuhan niya ni Mama, trust me. Ngumiti lamang si Leah saka nagpatuloy. Ilang sandali pa, sabay silang natigil nang marinig ang tunog ng doorbell. Mama, may bisita po tayo. Lumabas si Gwen at Xander at sa pagbukas ng gate, bumungad si Marcus. Ngayon ay may sariling pamilya. Hawak niya ang kamay ng kanyang asawang si Laika at kasunod nila ang kanilang dalawang anak na babae. Pareho nakangiti at bitbit ang isang maliit na kahon ng regalo para kay Gwen. Wow! Si Tito Marcus! Tito, nagdala ka po ba ng chocolate galing sa Italy? Natawa si Marcus, saka pinanggigilan ang magkapatid na Leah at Leo. Oo naman. Andun kina Paul at Patricia. Sige na, maglaro na muna kayo. Excited naman na umalis sa mga bata. Saka nagtungo sa malawak na garden. Nako, akala ko hindi na kayo makakarating. Muntik na ako magtampo. Natawa lamang si Marcus sa kaniyakap si Gwen. Happy birthday, Gwen. May hinandang regalo si Laika para sa'yo. Napabeso si Gwen at Laika sa isa't isa. Maraming salamat dito, Laika. Ang swerte-swerte talaga nito si Marcus sa'yo. Napakalambing mo. Nagtawanan lamang sila habang sina Marcus at Xander ang nagkamayan. Congratulations sa bagong business mo. Kahit sa Italy, matunog na ang pangalan mo. Saan ni Marcus kay Xander? Salamat. Tara, dun tayo sa loob. Ipapakita ko sa iyo yung mga bagong koleksyon ko. Habang naglalakad, napansin ni Marcus ang mga canvas na hindi pa natatapos. Hanggang ngayon, pinipinta mo pa rin si Gwen. Tuwing birthday niya. Pwede na siguro ako magpa-sponsor ng museum para sa inyo. Tamang-tama. Pwede mo gawin yun sa kasal namin. Napaawang ang bibig ni Marcus dahil sa kanyang narinig. Tila hindi makapaniwala. Ngunit may bakas ng saya. No way. Ikakasal na naman kayo? At saan naman yun? Sa Paris. Alam mo naman, kahit araw-arawin pa, di ako mapapagod. Pumunta kayo ni Laika ha. Napailing na lamang si Marcus at manghang tinapik ang likod ni Xander.
Ilang sandali pa, sumunod na ang lahat sa kanila at sabay na naganda para sa pagsisimula ng celebration. Matapos nilang kantahan si Gwen, tumayo siya sa harapan ng lahat ng bisita upang magbigay ng mensahe. Una sa lahat, salamat. Hindi lang dahil nandito kayo ngayon para magdiwang kasama ko, kundi dahil naging bahagi kayo ng kwento kung paano ako muling natutong umiti. Magmahal at maniwala. Tumigil siya saglit. Tiningnan ng kambal na masayang naglalaro sa gilid. Bahagyang namasang kanyang mga mata. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong ganito. Na ang mga luha ko noon magiging ngiti ngayon. Na ang mga bitak sa puso ko mapupunan ng pagmamahal, hindi lang mula kay Xander, kundi mula rin sa mga anak naming sina Leah at Leo. At sa mga kaibigan tulad ni Marcus at Laika. Natawa siya ng bahagya bago at nagpatuloy. Si Marcus, salamat. Dahil pinili mong manatili. Hindi lahat ng tao minsang naging bahagi ng isang magulong kabanata ay nananatiling kaibigan sa bagong pahina. Pero ikaw, hindi ka lang nanatili. Nagpatuloy kang magmahal sa sarili mong paraan. At ngayon nagkaroon ako ng mga totoong kaibigan. Kayo ng asawa mong si Laika. Napangiti at napatango ang mag-asawang Marcus at Laika. Lumapit si Gwen kay Xander at hinawakan ang kamay nito. Sa mga anak namin, sina Leo at Leah. Salamat sa paglaki bilang mapagmahal na mga anak. Baka balang araw, darating din ang araw na hindi na niya kami hinahalikan ng daddy, ninyo, dahil nagdadalaga at nagbibinata na kayo. Pero palagi ninyong tatandaan na kahit sa paglipas ng panahon, kahit pumuti na ang mga buhok ninyo, kayo pa rin ang bibi namin ng daddy ninyo. Mommy, hindi kami magbabago kahit tumanda kami. Bahagyang natawa naman ang kanilang mga kasama bago muling nagsalita uli si Gwen. At sa asawa kong si Xander, sa pinaka-the best. Salamat. Sa walang sawang pagmamahal sa akin sa kabila ng lahat. Sa pagtanggap sa akin kahit may mga araw na hindi ko kayang tanggapin ang sarili ko. At higit sa lahat, sa pagpapaalala sa akin araw-araw na may dahilan para piliin ang ngayon. Sa halip na mabaon sa kahapon. Alam ko, ang buhay ay hindi laging kasing kulay ng mga obra mo. Pero habang nandito ka, habang nandito tayong lahat, mas pinipili kong mahalin ang bawat kulay nitong buhay ko. Madilim man o maliwanag. Nagpalakpakan ng mga bisita. At sa likod ng masigabong palakpakan ay niyakap siya ng kambal. Happy birthday, Mama! Sabay na sabi ng dalawa. Ang ganda mo po today. Sabi ni Leah. Lagi naman magandang mami nyo. Singit naman ni Xander na nagpatawa sa lahat. At sa oras na iyon, sa gitna ng mga ilaw, tawa tinig ng musika. Hindi lang isang kaarawan ang ipinagdiwang, kundi ang mga puso na patuloy at buhay na nagmamahalan, natuto at lumilikha ng kwento na hindi kailanman malilimutan. Sa kwento ni Gwen at Xander, natutunan nating may mga sugat na hindi agad nangihilom. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi na muling makakaramdam ng saya. Minsan, kailangan mo na nating masaktan, maligaw, at mawalan para matutunang pahalagahan ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ang pagmamahal ay hindi laging perpekto. Pero kapag pinili ito araw-araw, kahit sa gitna ng takot, duda at alaala, nagiging tahanan nito ng mga pusong minsang naligaw. Pag-ibig ay hindi lang kilig o pangako, kundi pagtanggap, pagpili at paghilom ng magkasama. At hindi paghawak ng mahigpit dahil lamang sa takot na sa panghuhusga ng iba.